Ito pa yung kaganapan ko nung Huwebes. As usual, nagluto na naman nga ako pambaon ng mga anak ko. At pagkatapos nga yan, hinatid ko lang sila sa school. Na-edit ko na talaga to nung Huwebes pa. Kaso nga lang, ang sakit talaga ng ulo ko at hindi talaga ako makapag-voice over. Wala na nga sa plano ko sanang mag-video. Kasi nga alas 9 na ng mga oras na to. Ngayon pa lang ako magsisimula magluto. Medyo matagal-tagal pa naman na to nalutuan. Kaya ang ginawa ko dyan sa karne ng baboy, hinati ko sa gitna para manipis lang. Nagisa nga lang din ako dyan ng sibuyas at bawang. Sinunod ko na yung karne. Tapos nilagyan ko ng liver spread para mas masarap. Nang magisa ng konti, nilagyan ko na nga to ng tomato sauce at saka ng caldereta sauce. Dapat talaga meron tong tomato paste, kaso nga lang wala akong stock dito sa bahay at ito na nga lang yung meron ako. Pasintabi sa mga sampay ko dyan sa may bintana, kung maaalala nyo, naglaba ako nung Miyerkules, kaso nga lang hindi ako nakapagsampay sa labas dahil makulimlim, kaya sinampay ko na lang dito sa loob ng bahay. Ito ang mga ginayat ko na carrots at saka patatas, pinirito ko yan at hindi ko na muna sinama kasi mas okay daw yun, hindi madaling mapanis yung ulam pagka ganon. Pagising ko talaga, una kong inasikaso yung ulam, kaya itong higaan namin, ngayon ko palang talaga siya maliligpit. Pagkabalik ko nga dun sa niluluto ko, napaso pa nga ako. Eto, base lang to dun sa isang follower ko dun sa YT, kasi dati napaso na rin ako. Sabi niya nga, magkanaw lang daw ako ng kape, lagyan ko ng konting tubig, tas ipahid ko dun sa kung sa napaso. At in fairness, ever since, ganun na talaga yung ginagawa ko at effective siya sa akin. Try nyo din, pagka napaso kayo. Char. Luto na yung ulam, kaya naglagay na ako dito ng kakainin ng mga anak ko. Tinasikaso ko na nga rin tong babaunin nila sa school. Naglagay lang ako dyan ng niluto kong kaldereta, tapos itong prutas, apple, then kanin. Eto nga kanin, pinalalagyan nila ng sarsa. Mas gusto kasi nila tong ganito, lalo na pag may sarsa yung ulam namin. Etong mga baon ng anak ko, last year pa talaga to, pero sa araw-araw ko na pagbablog, ang dami nagagandahan. Sabi ko sa inyo, last year pa talaga to nag-trending. Eto kasi yung baon na pwede mong lagyan ng mainit na tubig, para pagdating ng break time, mainit pa rin yung pagkain. Kagandahan pa nito, hindi ka na maghahanap ng lunch bag, dahil isang set na nga siya, may kasama na siyang lunch bag. After nito, hinatid ko na yung dalawa kong anak dito sa school. Una ko nga sanang inihatid dito si Gia, kaso nga lang nasa court pa pala yung classmate at teacher niya, kaya hinatid na muna namin si Sena. Dito na lang talaga ako sa baba naghahatid sundo, kasi hinihingal ako paakyat, nasa 3rd floor pa yung room niya. Pagkahatid nga namin kay Sena, dumiretso naman kami dito ni Gia sa may covered court, at ayan nakapila pa nga yung mga classmates niya. Fast forward naman eto kinagabihan, natupi ko na talaga yung mga sampay ko kanina, kaso nga lang ito taglaban na naman ako ng panibago, pero damit to ng mga bata at sinampay ko na nga lang din ulit dito sa loob ng bahay. Hinapon na kasi ako makapaglabat, hindi ko na nga ito nilabas, kaya sabi ko mamayang gabi na lang bago kami matulog, isasampay ko ulit dito sa loob ng bahay. Eto nga't nakapantulog na nga ako niyan dahil maya-maya matutulog na rin talaga kami. Ayoko nga sana nang merong mga sampay dito sa loob ng bahay kasi hindi talaga siya nakaka-aesthetic, kaso nga wala akong choice. Since konti lang talaga yung maisasampay ko dito sa loob ng bahay, kaya hindi ko rin inubos yung mga labahin ko nung Miyerkules. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.